beloved Boss Mike Cervera. Ito nang pinagtatawanan ng mga DDS, oh. ng China Coast Guard. Ito na ngayon, mga kababayan. Dito na tayo. Ha? Sa pagbomba ho ng tubig, binombit po yung ating mga kababayan ng mga Chekwa. Ito na, oh. Binomba ng tubig ng China Coast Guard ang mga kababayan nating mangingisda sa Escoda Shoal. 3 ang sugatan. Nasa frontline ng balitang yan, si Mo Grabe. Walves. Hinarangan na, binomba pa ng tubig ng barko ng China ang nasa 20 bangka ng mga Grabe, Pilipino no? mangingisda sa Escoda Shoal kahapon. Kaya ang mga mangingisda, Ayan, oh. sa isang kuha, kita kung paanong pinasok ng tubig ang ilang bangka. Bukod Grabe. sa water cannon, pinutol din ng mga Chinese Maritime Militia ang anchor lines ng ilang bangka. Lubhang peligroso yan, lalo't malakas ang hampas ng alon. Agad namang rumisponde ang mga tauhan ng Philippine Coast Guard. Ah. Pero maging sila, sinubukan ding harangin ng barko ng China. Grabe. Sa huli, nakalusot ang PCG. At Ano? napuntahan ng mga apektadong mangingisda ko ng Ah. China. Sa huli, nakalusot ang PCG at napuntahan ng mga apektadong mangingisda. Ah. Ayon sa report ng PCG, 3 mangingisda ang nasugatan at 2 bangka ang nasira dahil sa insidente. Grabe talaga, mga kababayan ko. Grabe talaga. Matindi, ano? Oo. Di ba? Oo. Ano sabi naman ni James Gideon? Ito na naman. Arrested 3 senators. Sino-sino yan? Ha? Bagong balita ba yan? Ito na, mga kababayan ko. I would like to emphasize that this is serious violation of the human rights of the ordinary Filipino fishermen, considering that these are civilian and they have legitimate sovereign rights as Filipinos to fish within our own exclusive economic zone. Ang Escoda Shoal na tinatawag namang Sian Bin Reef ng China ay nasa loob ng Philippine Exclusive Economic Zone malapit sa kanlurang bahagi ng Palawan. Kita niyo, mga kababayan ko. Pero etong mga Chekwa, no? Agresibong-agresibo. Sabi ko naman sa inyo, wala tayong ibang sisihin dyan kung hindi sidigong lang, sidigong. Sa kawalang yaan ni Digong kaya nagkaganyan yan, mga kababayan ko. Di ba? Si Digong ang dapat binibitay dyan. Dapat talaga bibitayin ng si Digong, alam nyo, dapat talaga bitayin yan eh. Nagbabalita mula sa frontline, Mon Gualvez. Kita nyo, mga kababayan ko. Sa kabila niyan, na mga nangyayari ngayon dyan, sa ating mga teritoryo, sa ating mga nasasakupan, na nakapaloob po sa ating exclusive economic zone, mga kababayan ko, nagagawa pa rin ng mga Chekwa na talagang tayo bulihin, manakit na, mga kababayan, sa mga mangingisda nating mga kababayan na isinaalang-alang po ni Digong. Si Digong ang dapat nating sisihin. Wala hong iba eh. Si Digong talaga. Grabe ho yung ginawa ni Digong dyan. Tingnan nyo, mga kababayan ko. Ngayon, paano ito? Ano ang magiging aksyon ng ating mga kababayan, ng ating gobyerno, dyan po sa nangyari na yan? 3 ang ating mga kababayan ang nasaktan. 20 bangga na mangingisda ang nasira. Nako, ewan ko na lang. Eto. Bakit si Digong ang kailangang bitayin, Boss Mike? Kita nyo sa kabila po ng ganyan pong nangyari sa ating mga kababayan na mga mangingisda dyan, nakukuha pa nila na pagtawanan at nakukuha pa ho nila na, kita nyo, nasaan sila? Wala po silang masabi. Hindi po sila kumikibo. Hindi po sila nagbibigay ng kanilang mga mga mensahe. Kapag kasi Sara, tignan ninyo, ang issue, meron pong mga lumabas tulad nila Gutesa at ni Saldico. Si Sara nagmamadali magpa-press con eh.
Tama? Si Sara. Nagmamadali yan magpa-preskong hayop na yan. Oh. Si Marco Beta. Oh, ano pa? Ha? Baka natatakot. Oo, na sumagot. Kasi kapag pag sumagot, baka hindi na siya supplyan ng kanyang piloka. Yung piloka siguro ni Marcoleta made in China. Di ba? Kaya siguro natutunan ko, mahirap ito. Ayoko naman maging gula-gula nitong piloka ko tulad ng kay Marcoleta, ano? Ay, nang tulad kay Harry Roque, no? Di ba? Ulitin mo, Boss Mike. Oh, sabi siguro ni Marcoleta, ayoko naman na maging gula-gula nitong piloka ko tulad kay Harry Roque. Di ba? Oh, yan, mga kababayan ko. Oh, yan. So, ngayon, mga kababayan ko, ito na. Tanong ko sa inyo. Si Sara ba naringgan nyo na hong magpaliwanag tungkol dyan? Sige nga ho. Si Sara ba napakinggan nyo na hong tuligsain yung pong ikinilos ng China dyan, Coast Guard? Sige nga ho. Meron na ho ba kayo na mga DDS, na mga kulto ni Duterte, na mga nagsalita tuligsain nila yung ganyang mga ikinikilos ng mga Chekwa? Wale! Tahimik po yung kanilang mga bunganga. Wala na. Oo. Late na late ka na, ha? Leonora Brown. Mamaya, itatopic ko yan kung totoo, kung yung tatlong senador, hinuli na ba? Diba? Yari, mga kababayan, hayop tong mga hayop na to. So, ano masasabi nyo dyan? Mga kababayan, ha? Kung ano masasabi nyo dyan, paki-comment naman, ha? Etong mga hayop na ito. Hindi mo talaga, nakakabisi to, di ba? Kababayan na natin yung mga sinasaktan na netong mga, porke ba kayo mayaman, meron kayong kakayanan, at kami maliit lang, inaapi nyo, aba, darating ang panahon, kakarmahin din kayo. Pasa na nga lang, pag namatay si Digong, sabay na yung kanilang pinuno. Diba? Ito na. Dito na tayo, mga kababayan ko. Nako po, mga kababayan ko. Eto na, pasok! Haharap sa kasong plunder, malversation at bribery si Vice President Sara Duterte. Kaugnay ng umano'y misuse of confidential funds ng Kita kanyang nyo? opisina. Bumuwelta ang bise sa mga paratang at fishing expedition lang daw ito. Ang buong detalye sa Agenda Weekend. Fishing expedition sa imong lubot. Paano magiging fishing expedition tong lubot mo? Ayun, yung mga Chekwa, nagpi-fishing expedition. Kaya nung natagpuan, yung ating mga fisherman, anong ginawa? Ayun, binombit ng bangayan. Hayop talaga. Hayop talaga tong mukha na tong si Sara, no? Report ni Hannity. Oh, tingnan yung mukha nito. Putik na yan, yung mata pa lang, demonyo na yan. Yung itsura ni Sara, mga kababayan, talagang, tingnan nyo mga kababayan, walang gagawing mabuti talaga di ba? Kahit na 10 beses nyo to pagsasampalin, magnanakaw at magnanakaw pa rin. Hayop, di ba? Oh, eto na. Isa na namang fishing expedition para kay Vice President Sara Duterte ang pagsasampa ng plunder at iba pang criminal charges laban sa kanya. Kahapon, naghain ng plunder complaint ang ilang church at civil society groups laban sa bise sa Office of the Ombudsman. Kaugnay ito sa di umano'y misuse of confidential funds ni VP Sara.
kabilang nung siya pa ay kalihim ng DepEd. Ah. Sa isang pahayag, pinaalala ni VP Sara ang di umano'y full-blown fishing expedition para sa kanyang impeachment nitong nakaraang Nako taon. po. Ipinaratang niya ang di umano'y pagpapapirma sa kanyang impeachment sa Kamara Ah. kapalit ng budget allocations. Ah. Ilang mambabatas na rin daw ang nagsabing tila naging marketplace ang constitutional process kaugnay ng impeachment. Naulit daw ngayon ang nasabing fishing expedition para lang daw masabing legitimate ang kanilang investigasyon. Kita nyo? Bukod sa plunder, Eto mga kababayan ko, hindi ko lubos maisip kung paano naiisip ni Sara Duterte na maikonekta si Pangulong Bongbong Marcos Samantalang yung mga tao na nagdedemanda at kumikilos na idemanda siya, galit kay Pangulo. Tama. Biruin mo, ikukonekta mo yung mga taong galit din kay Pangulo. Sino? Itong sila Cielo Magno, itong mga pare, kung sino-sino pa. Isipin nyo maigi yan, mga kababayan ko. Di ba? Paano mo naiisip yun, Sara? Ang nagdidemanda sa iyo, puro mga dilawan at mga pinklawan. Puro mga aktivista. Ang tanong ko, paano mo na i-connecta na naman si Pangulo ditong hayop ka? Kung di ba naman hayop talaga to? Hindi ko lubos maisip kung ano ang nasa isip at mga iniisip pa netong lukalukan to. Para bang dahil galit ka sa isang tao, lahat na lang ng mangyayaring masama sa iyo, kasalanan ng taong kinaiinisan mo. Grabe, no, mga kababayan? Lahat na lang ng mangyayari sa kanya na hindi maganda, kasalanan lagi ni Pangulo. Paano walang maibang masisisi? Kasi si Pangulo lang naman, yung inis na inis siya kasi hindi niya mapabagsak Grabe, no? Ang tindi. Ganyan po. Oo, si Sara Duterte. Tuloy. kasama rin sa complaint ng mga grupo laban sa bise ang di umano'y paglabag nito sa Anti-Graft and Corrupt Practices Act, malversation, bribery o korupsyon. Lahat naman yan totoo di ba? Plunder. Nako. Sa madaling salita, sa dami ng mga inaakusa sa iyo, sa madaling salita, Sara, magnanakaw ka. Tama? Di ba? Magnanakaw talaga. Yun lang naman sa madaling salita, di ba? Betrayal of public trust at paglabag umano nito sa saligang batas. Una na ring lumitaw sa Kamara ang di umano'y paggamit ng OVP sa 125 million peso Tingnan nyo mga kababayan yung itsura, demonyo talaga. confidential funds nito noong 2022. Di ba? Itsura, mata pa lang. Alam nyo, makikita nyo sa mga mata yan. Kung mabait na tao at hindi, mga kababayan ko, sa mata nyo makikita yan. Kaya pag nakita nyo yung mata ni Sara, alam nyo na. Alam nyo na magnanakaw siya. At nagastos lang sa loob ng 11 days. Nitong Hunyo, Kita nag-adopt nyo? ng Kamara ng isang committee report na inirekomenda ang criminal, civil at administrative complaints Nako. laban kay VP Sara. Nako, pag nakulong to, magdiriwang tayo. Ikulong nyo na huyang si Sara. Natuklasan ng House Good Government Committee ang higit kumulang 612 million peso confidential funds na na-disburse sa termino umano ni Duterte sa DepEd at OVP. Grabe, mga kababayan ko, 612 million! Putik na yan, mga kababayan. Daan-daang milyon. Ninakaw niya yon. Hinikayat ni VP Sara ang publiko na maging mapanuri at huwag daw basta magpadala sa mga paninira. Kita mo, siya pa talaga may ganang magsabi nun. Sara Duterte, ano bang negosyo mo? Saan ka kumukuha ng kabuhayan mong hayop ka? Kagaya ba kita na nagpapagod,
Dugot pawis ang puhunan para maghanap buhay. Oh, ikaw simpleng-simple mo lang dinodokwat yung mga pera ng bayan. Di ba? Kayo, mga kababayan, ano masasabi nyo dyan? Ako tanungin natin ano bang hanap buhay mong hayop ka? Ano bang negosyo mong hayop ka? Ano bang minana mo sa tatay mong hayop ka? Bakit mas mayaman ka pa sa tatay mong hayop ka? Ang tatay mo, 37 million lang daw yung pera. Kung susumahin, mukhang mas mayaman pa ako sa kanya. Tapos mga kababayan, tignan nyo, nagbabayad sila ng abogado sa Netherlands ng 150 million. Kung hindi ba naman hayop to, paano nyo nabayaran yun? Kaya kayo, pare-parehas kayo nila Marcoleta. Mga sinungaling kayo talaga Tama? Oo, kita nyo 150 million. Pera nila, 37 million kay Digong, eto 80 million. Pag pinagsama mo, kulang na kulang pa yung kayamanan nila para ibayad doon. Di ba? Our beloved Boss Mike Cervera.